Ako si retired Master Sergeant Hill Lusada. Dito nangyari ito sa Hulo-Sulo, Busbus, Hulo-Sulo. Sa Busbus, Hulo-Sulo, lahat na unit nandun. May mga kubo-kubo, may headquarters. Pagkatapos noon, may info na yung brigade harasin. Pero hindi lang naman na brigade ang naras eh. Lahat na unit na nandun sa Hulo-Sulo na kabis, hinaras nila. Kami nagkataon nandun kami sa Busbus Hulo-Sulo. Kung masabi na merong haras, siyempre nagda-dry run kami. Ang ginagawa namin, yung tropa pag nasa labas, may dry run. Putok yan. Putok, pagputok. Basta marinig yung putok, kahit saan ka, tatakbo ka, punta ka sa posisyon mo. Kung saan yung nakatuka na posisyon mo. Para i-secure yung lugar na pinag-tatasking sa'yo. Sa katagalan, yung dry run namin, nagkatotoo yun. Hinaras ngayon ng ang brigade. Nung hinaras ng brigade, siyempre, ibang tropa, nasa labas pa. Kami nandun. Yung secure ko, yung sa akin, yung team ko, nasa, sa kitchen. Yung kitchen na yun, ang likod nun, may drainage canal. Yung drainage canal, yun yung ginawa namin na parang paksol. Kasi malalim din yung ng drainage canal na yun eh. Nung nagka-bagbaga na, siyempre dyan sila sa labas. Binira na nila ng nainterar yung kitchen namin. Puntar. Pagkabira sa kitchen, tumama doon sa kitchen, umikot-ikot yung bala ng doon, ng nainterar. Grabe yung, sabi ko, bungkag yung kitchen eh. Tapos kung sabi ko, pumutok yung bala ng 90RR. Kami yung nasa likod nun. Kasi yung kanal, siguro marami ring mawundid sa amin doon. Kasi ang tama nung hollow block na yun, doon talaga sa amin yun tama. Mabuti hindi pumutok yung bala ng 90RR. Pagtingin ko, pucha na, bala ng terror nga. Kilala ko yung terror kasi yung dala-dala pa lagi namin, 90RR eh. Sa team namin. Ito daming bala. Grabe ng bagbagan. Iba doon. Tapos nagsabi na i-assault na yung sa labas. Nag-ipon kami. Andun na undid. Undid pala doon si Sergeant Mijares. Si Nivera. Sino pa yung nawundid doon? Basta may nawundid sa tropa sa sir? Tamparong. Sergeant Tamparong nawundid doon sa haras na yun. Labas namin yung sir? Labas namin yung perimeter defense na namin doon kasi dito kami sa gilid, yung kalaban kasi, magdungaw lang sa may pader. Pwede nila kaming bagbagan. Kaya yun yung ginawa nila dun sa 90RR. Kaya yung kitchen ng 16 company, wasak yun.
Pero hindi lang pumutok yung bala ng Niger. May ikot-ikot lang doon sa loob ng kitchen. Grabe yung gano'n. Pag, Yun yung delikado, sir, pag pumutok. Pumutok yun. No? Yung team ko, siguro nakailira doon. Lahat kami wounded doon. baka hindi lang wounded yung iba. Hindi lang wounded, oh. Mabuti nga, wala eh. Hindi, siguro. Ano pa rin? Malakas pa rin tayo kay God. Kaya hindi niya talaga pinaputok yun. Yun yung isang ano doon. Di nagano na kami. Labas. Inikot namin yung pinasok na labas namin yung brigade. Kasi may kumanda na ano namin yung bye-bye sir. Nasalt namin yan. O di, wala na. Pero hindi lang brigade yung hinaras doon sir. Lahat ng unit na nandun, hinaras talaga ng mga kalaban. Synchronize. O yung pagkaharas sir. Kasi minsan sa mga hindi pa nakaranas ng ganun, actually dito sa Maguindanao, mayroong ganun. Sabay-sabay hinaharas, di ba? Sa dami nila, kaya nila. Sa Sulu, kayang-kaya rin. Kayang-kaya na sa Sulu. Ang dami talaga nila. Grabe. Meron ba doon sir na isang beses, kala ko haras din. Grabing putukan. Kala ko hinaharas kayo. Kaya observe ako, wala man. Yung baril pala, yung buwan pala, binabaril nila. Pag ano nila sir, pag yung Ramadan, yun yung ano nila. Pag lumabas yung buwan yan, pag maliwanag, titirayan nila yan. Ganon yung ano nila. Doon sa ulo yan sir ha. Sa Ulo. Oh. Tapos, sige, tuloy lang. Ganon ka ano yung hulo. Pero kung ako sir, mamili ako sa hulo, maganda yung hulo sir. Actually, maganda na ngayon. Galing Maganda ako ang doon hulo. Kasi andun yung source sa pagkain, marami. Lamang dagat doon, dami. Isda lang, hindi ka na maano doon. Daming isda. Tapos mura pa. Kaya lang, sa ngayon siguro baka ano lang, mahal na. Kasi yung baboy damo noon sir, binibigay lang sa amin ni Commander, ano yun eh. Sino yung kaibigan namin na Commander? Dandi. Dalan kami ng baboy ramo doon. Nahuli niya, karga sa kwan. Okay. Ang ginagawa naman namin, counterparts, may bigyan namin siya ng gasolina. Yan lang. Sa huli, may nasay na ng mga ibang IB na sa Luzon galing. Pag magbili sila walang tawad-tawad, puta mura. Ayun na. Naging mura, naging mahal na tuloy. Naging mahal na tuloy. Yung baboy na binibigay, bibili na nila ng 5,000. Bibili na nila ng 2,000 muna. Hanggang sumabot na ng 5,000 kasi mura lang daw eh. Pero kumusta naman yung aking kaibigan na si Milo bilang commander? Si Sir Mestre Campo, bilang isang commander, malaking respeto ko sa kanya, sir. Napakabait, matulungin, maprinsipyo na tao. Saka, hindi talaga yan makakalimot sa tao niya. Bilang isang team leader niya, na nakasama ko siya, nakita ko kay sir, iba talaga ang paningin niya na eh, habang nagservisyo kami. Sinabihan niya ako, sabi niya sa akin lang, ayun niya, pag alis ko, kunin kita. Hindi ko alam kung ano yung plano niya na kunin ako. Hindi, so naisip ko na yun, sabi ko, iba yung ano na. Si sir, ano siya? Iba. Kaya niyang, protektahan yung tropa niya. Kasi isa ito sir sa nakita ko sa kanya. Yung manok ni Balauro, sa Red Balauro, ito si Colonel Garcia, baril niya eh. Baril niya. So, nilasumbong si Sergeant Balauro kay Captain Master Campo. Hindi makarinig ng ano yan. Pinighana talaga sir si Kwan.
Colonel Garcia. Sabi ni Colonel Garcia, ganito na pala ngayon, Colonel, ano na ng kapitan? Utangin na sir, sabi niya. Kilala ko si Milo. Huwag mo, alam niya sir. Ah, Ano yan. Tapos, ano naman sir? Ganun si sir. Ano siya? Kung sa tropa niya, hindi kanya pabayaan. Paglaban kanya, kahit ano yan. Tinitingnan niya talaga yung welfare ng tao niya, sir. Ganun siya ganun siya, ano, sir, nung nakasama ko siya, doon ko nakita na iba ang prinsipyo niya. Kaya, nung ano na, kung may pinatawag sa ni General Tolentino, punta kami. Ako, escort ka. Dali mo yung team mo. Isang team. Nakakinidi kami, sir. Punta kami doon sa, si General Tolentino, nag-ganun na. Sir, Porting, Milo. Ano doon? Wala si General Tolentino. Wala lang. Hintay-hintay siya doon. Wala pa. Saludo siya ulit. Babalik lang ako, sir. Marami pa akong ginagawa doon, sabi niya. Marami pa akong gagawin. Wala ka mang kwan, tatawag mo ko, tapos wala ka mang sabihin. Alis kami, sir. Alis. Kaya tawag sa'yo, hindi na siya nag-report doon kay General Tolentino. Sabi ko, iba talaga yan siya. kilala ko si Milo. Saka ano yan, sir, una pa lang, sir. Mag-classmate kami niyan, sir, sa airborne. Mm. Ito si sir, doon ko siya nakilala kasi bagong graduate sila sa PMA, tapos nag-join sila sa airborne ng first company, yung special back. Sila yung official na tatlo, si Sir Luntok, Sir Martinez, saka Sir Mestre Campo. Doon ko siya nakilala ba, no? Pag-graduate na kami, sir, yung iba kasi hindi nakabayad ng kuwan, na marami pang mga accounts, sir, na hindi na-settle ba. Hindi bigay ni Major Bunagan yung ano namin, yung certificate. Tumayo talaga doon si Captain Mestre Campo, sir. Nagalit siya doon. Tapos nigawa niya talaga si Major Bunagan. Sabi niya, hindi maganda yung ginagawa mo, sir. Doon ko nakitaan na marami siyang sinabi doon, sir, na talagang matindi. Sabi ko, itong official na to, maprinsipyo talaga ito. Ayaw niya yung parang ano yung tropa, sir, ba? Yung parang hindi niya gusto yung parang apihin mo ba? Yung gusto niya, sa tama lang. Ganon siya eh. Kaya pinaglaban niya pa rin siya. Silang tatlo ni Sir Luntok na naman ang tumayo. Ibigay mo yung ano, sir. Yung mga ano nila. Si Milo, Mestre Campo, yung isa sa mga leaders ng magdalo, ng mag-launch. And respetadong tunay ko yan dahil maayos na officer. Yung kinukwento ngayon ni Master Losada, yung si Milo, na hanggang ngayon, respetado ko siya. Very properly yun, sir. Si Sir, Sir Mestre Campo. Hanggang sa umabot na dating yung panahon na magkasama pa rin kami. Sige, basilan muna tayo. Magbagan muna ng basilan muna bago yung magkasama kayo. Sige, merong encounter pa kayo sa basilan. Si Milo pa rin kasama mo doon. Ano yun, sir eh? Hindi ako napasama, sir. Sila lang yung sila yung magkasama nila, ano, sir. Hindi ako kasama, sir. Yung basilan. Kasi saan ako nun? Parang umuwi ata ako, sir eh. Sila lang yung nagbagbagan doon before na ba't sandali lang man kami sa basilan, sir? Hindi kami nagtagal sa Hindi basilan. ka nagtagal. Hindi rin. So ito yung, ikukwento mo na yung nangyari pagkatapos nun. Pang 10th episode dito, dito na yung mga magkakasama talaga si Master Losada at si
Captain Mestre Campo. So pagkatapos ng Sulu, anong nangyari na? Pagtapos ng Sulo, napunta kami ng Davao. Dito kami sa Davao na-assign. Sama pa rin si Sir Miles. Mm. Nag-ano kami. Paano na sa Sir totally? Mm. Malapit na siyang magalis. Mm. Andun na yung nagre-recruit na kami. Mm. Sino gusto sumama sa mga kasama namin. Sino gusto sumama. Hanggang sa mapunta na kami sa may Davao City. Mm. Lahat ng mga lieutenant na contact niya, meet up namin kung talagang okay. Okay sila. Okay yung mga payag yung mga lieutenant, sir. Mm. Ng mga CEO ng mga company. Pagkatapos noon, para maniwala talaga kami, sabi ni Captain Mestre Campo, puntahin niyo si Tornasan. May ano talaga, sir, pumunta kami ng Davao. Mm. Kinuha namin si Tornasan sa airport. Dinaan namin dito sa, nakuha na namin. Dinala namin sa Mawab, sa brigade. Walang nakaalam yun, sir. 16 company lang nakaalam noon. At saka yung mga ibang company na mga NCO na na-recruit namin. Mm. Yung gusto na sumama dun sa na yun. Ako buo ng loob ko pero hindi pa masyado kasi gusto ko marinig yung sinasabi ni Senator Nasan. Nung kasi anniversary namin yun, sir, ng team ng Mabangis. Mm. In-invite namin siya nung program na, doon na nagpakilala si Senator Nasan. Ganito, meron akong sasabihin sa inyo. Last na ito, sabi niya. Ilang beses na ako nag-attempt. Pero, failed pa rin. Mm. Ito last na lang, sabi niya. Pag mag-fail pa ito, magpakamatay ko. Yung sabi niya, sir. Mm. Ito sabi ko, tindi ni Senator Nasan. Sabi ko, ganun yung, kasi sinabi niya, sir, Mm. na magpakamatay siya kung mag-fail pa. Ako, bilang isang prinsipyo rin, sabi ko, maganda ito. Ito na yung pinakamaganda. Kasi yung recovery program na sinasabi niya doon, sa nilalagay niya, yung pinakamaganda na solusyon doon sa natin kasi mas corrupt na Yun yung talaga. Kaya kailangan palitan. Mm. Umalit tayo. Take over yung hindi tayo take over 1 year. Pagkatapos mag-eleksyon. Yun yung kung makuha natin. 2002. 2003 na, sir. Kasi in-execute nyo July di ba? July. Pero May, sir. Diyan na. sa hindi, mga March ata, March. Nandyan na kami sa Davao. Mm. Na. Pagkatapos, sir, nung sinabi ni Conmalan, ang dami naming question. Daming tanong. Yung tanong din ako, sabi ko, sir, kasi sa nangyayari noon, maraming sundalo ang kawawa, sabi ko. Maraming nagsakripisyo, nakasama mo doon, pero hindi nakabalik. Na-discharge, ang problema ngayon, sir, kung ganun pa rin mangyari,
Ganun lang din. Di, wala din. Sabi ko. Dapat, ano ito? Sabi niya, yung Air Force, atin na. Yung mga, yung mga kanyonero, atin na. Yung nasa jet ski, meron na tayong LRC doon, 2. Yun na yung mag-ano kay Chief of Staff. Sabi niya. Halos lahat, atin na. Wala tayong problema. Kaya ano lang to, purso natin para pag makuha natin, okay na. Pero ang sinasabi talaga ni Captain Mr. Campo, sir, pag kangkungan, yung punta natin, kangkungan tayo. Pero pag himaya tayo. Yun yung ano niya. Eh, doon yung, ano ngayon eh, yung, doon ako naniwala kay Senator Nasan, sir. Ba't ka naniwala? Dahil sasabi niya magpakamatay siya kung mag-failed pa. Mm. Ibig sabihin, bunang loob niya. Mm. Sabi niya sa akin, nung kamay ko, naputol na lang to sa ginagawa ko. Hanggang ngayon, di ko pa natapos. Pero ito, pag mag-failed pa ito, magpakamatay na ako. Di siyempre, bilang isang prinsipyo din, sir, madala ka doon sa sinabi niya. Kasi sabi niya, magpakamatay siya eh. Di, umalis na si Captain Master Campo, pinalitan ni Lieutenant Bungaas. Mm. Si Cleo. Oo, sir, si Cleo. Siya na yung pumalit kay Juan. Test mission pa yung 150. Yung 150, naging kasama namin sa Butuan, kasama namin dun sa Surigao na operation. Ano rin sila, recruit din sila. Sama na rin sila. Eh, sabi ko, ito, ano na ito? Pati si Sir Dungaas na CEO namin na pumalit. Mm. Kasama din siya. Pero tuloy lang kami. Nauna si Sir Mr. Campo dito sa Manila. Tapos, tinatawag kami na dapat mauna na yung team ni Losada doon. Mm. Nauna, umuwi kami, sir, ng Davao. Inuwi ko muna yung mga gamit ko dito. Samlang. Lahat. Kasi sa isip ko, hindi na ako babalik eh. Alam ko na ano ito, patay or buhay ako eh. Ganun lang yung ano ko doon, sir, sa isip ko. Yes, Mrs. Nabihan ko na siya. Sabi ko kay Mrs. Ano po, ito, naka-decide na ako. Sama talaga ako. Kung mamatay man ako, sabi ko, hayaan mo na ako. So kung buhay pa ako makabalik, okay, magsama pa tayo. Grabe, umiiyak yan si Mrs. Sir. Grabe iyak niya. Eh, sa akin, buo na decision ko eh. Mm. May anak pa kami. Maliit, isa pa lang. 2003 ito. 2003 o 2002 man yung anak ko, sir, panganay ko, sir. Mm. Di, sabi ko, ito na yung kuha na decision. Naka-decide na. Naka-decide na ako eh. Sama. Iwan ang pamilya ko, sir. Bumalik ako sa Davao. Tinatakaan ko ng losbor yung mga baril namin. Tapos, mag-deposit ko sa regiment. Mag-schooling kami ng ranger. Yun yung mission namin. Schooling kami ng ranger. Pero nila alam na, ranger na. Pag sakay namin sa barko, yun yung losbor yan. Ito, order, schooling. Maraming mga sundalo sa sa barko. Daming tanong-tanong nila, ano kayo? Mag-schooling nga kami ng ranger. Ito yung order namin. Tingnan nila, legal naman. Wala naman silang sir. Hindi lang kami noon. Ilan kayo? 8, sir. Kayo nauna? May nauna doon, sir. Pero sa trupa talaga, sir, na dumating doon sa Maynila, na sa Mabangis, meron nauna doon sila Master Bibuso. Pero ang sa doon, sir, ako na yung sumunod. Yung 8 nagdala ng trupa, ako na. Una nagdala ng trupa.
Ito ang Magdalo story, the behind the scenes. Pinakwento ngayon ni Master Losada. Ano na kami, sir. Pagdating sa Manila, sinundo kami. Nila kami sa kasi abayin sa mayroong Chuen dito sa may Palar Village. Hmm. Doon kami nagpasundo ng van. Pero may dala kayong baril. Dala niyo lahat baril niyo? Dala ko yung baril, sir. Dala ko yung baril lahat. Sundo kami doon. Hanggang sa pumunta na kami doon sa ano yun eh. Sa hindi Fairview. Basta sa ang ano yun, sir, ang may-ari ng bahay nun, si President Estrada. Hmm. Siya ang may-ari ng bahay. Yung bahay na yun, 34 na kwarto. Paiba yung lusot-lusutan mo. Doon kami, sir, nagpahinga kami doon. Doon na, hanggang mabot-abot na yung tropa doon, hanggang sa dumami na kami. Hinintay na namin yung SF. Di nagkaroon ng, ano, sir, ng briefing. Sumama ako sa briefing. Yung ano namin, yung aming sa Ranger, yung target namin yung MRT. Lahat na MRT station, lagyan ng Ranger yan. Kay yung LRC na sa loob ng GHQ, sila yung bibira kay Juan, kay Chief of Staff. Tapos kami lahat na dadaan dyan sa MRT station. May mga sniper na yan, sir. Mga latag. Yung Bonifacio naman, ang kukuha, yung SF. Yung problema, nung dumating na SF, dalawa lang, tatlo. Si Captain Rabonsa, Captain Ebrio, at si Lieutenant Tasio. Yan yung dumating na sa isa. Tapos, yung swag naman sa Camarines, ang focus nila dun sa Malacanang. Kaya sila yung may ano eh, may mga contact doon na pwede sila mag rubber boat papunta doon sa kan, anong gagawin nila doon, sir. Kasi may ano man sa kanila. Yun yung sa kanila. Pagkagabi na, sir, biglang na-wanted na yung hardcore. Sila Maestro Campo, Maluloy, Sumera, Gambala. Gambala, Wala pa si Trillanes, no? wala pa. Si yun sa San Juan. Basta 10 ano, sir, 10 hardcore yung ano. Puro kaibigan ko yun. Oh, sir. Ayan, si Captain Rabonsa, si Captain Ebrio, lahat na mga hardcore. Yun yung napasama dun sa ano, sir. Nag-decide naman ulit ngayon. Kasi wala na eh. Ano na sila? Ang gagawin ngayon, sasakay kami ng sasakyan, haul kami pupuntang Fairview. Pagdating namin doon, kami yung pinakalas. Ako pinakalas na haul, sir. Punta doon sa Fairview. Doon na nag-alang-alangan yung mga tropa. Pagdating ko, sabi ko, bakit ka alangan kayo? Andito na tayo eh. Ibang bima nyo. Di na sila magtanggap ng baril. Bigyan ng baril, ayaw na nila. Sabi ko, wala na ito. Sa umpisa lang sila, pero yung prinsipyo nila, wala. Sabi ko, medyo, na sila. Sabi ko tuloy ako. Kinuha ko yung baril ko. Kasi, yung dala-dala ko eh. M203 yung dala ko, sir. Yung backpack ko, may 40 ako na bala na M203. Yung ano ko, 2,000 rounds. Yung dala ko na bala. Get no na. Kasi, yung ano ko talaga, panggira na eh. Yung magasin ko, sir, 10 puro na. Recover ko lahat yun, sir. Yung mga magasin ko na nakuha, na ma-recover ko na baril. Yun yung, sir, yun yung dala-dala ko. Tapos,
Hindi, yung susunod na episode, ito na yun. July 27 to, alam na alam ko. Ah, Ang susunod na episode 11. Ito na yung paano nila in-execute yung Oakwood.